Magandang araw. Ako po si Sara Villas, nag-uulat para sa Nagkakaisang Pilipinas. Narito na ang mga nangungunang headline sa ating bansa ngayong araw na ito. DOH, nagbabala sa pagtaas ng WILD diseases ngayong tag-ulan. Sandigan Bayan, pinayagan ang hospital arrest para kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. LPA ganap ng Bagyong Esther, signal number 1 itinaas sa Batanes. Senator Tulfo, ipapatawag ang mga witness sa Cayetano-led forum sa Blue Ribbon hearing. Senator Robin Padilla at DILG Chief John Vic Remulla nagkatulakan di umano sa pasilyo ng Senado. DOH, nagbabala sa pagtaas ng WILD diseases ngayong tag-ulan. Nagbabala ang Department of Health sa publiko ukol sa banta ng tinatawag na WILD diseases ngayong panahon ng tag-ulan. Ang acronym na ito ay tumutukoy sa 4 na pangunahing sakit na madalas tumataas ang kaso kapag maulang panahon. Ito ang waterborne diseases gaya ng diarrhea, influenza-like illnesses gaya ng trangkaso, leptospirosis na mula sa ihi ng daga at dengue na mula naman sa kagat ng lamok. Ayon sa kagawaran, mahalagang maunawaan ng mga mamamayan ang kalikasan ng mga sakit na ito upang mas madaling maipatupad ang tamang hakbang sa pag-iingat sa loob ng bawat tahanan. Upang labanan ang mga banta ng WILD, mahigpit na ipinapayo ng DOH ang pagpapanatili ng kalinisan sa pagkain at inuming tubig, pati na rin ang pag-iwas sa paglusong sa baha. Kaakibat din ito ang pag-iba sa mga itlugan ng lamok sa pamamagitan ng pagtatapo ng mga naipong tubig sa paligid, regular na paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask kung may sintomas ng trangkaso. Binigyan din ng pamahalaan na ang maagang pag-iingat at agarang pagpapakonsulta sa doktor kapag nakaranas ng lagnat, pagsusuka o hirap sa paghinga ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang pamilya mula sa malubhang komplikasyon. Sandigan Bayan, pinayagan ang hospital arrest para kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Bahagyang pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang Urgent Ex Abundante ad Catalom motion ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na maisailalim sa hospital arrest habang nakabinbin ang kanyang mga kaso. Sa resolusyong inilabas ng korte nitong June 1, 2026, pinayagan ang 80 anyos na dating kalihim na makonfine sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame dahil sa mataas na presyon ng dugo matapos itong sumuko kamakailan. Si Bonoan ay nahaharap sa mga kasong graft at non-bailable plunder kaugnay ng anomalya sa mga flood control project kasama si Senator Jinggoy Estrada kung saan pansamantala munang ipinagpaliban ng anti-graft court ang kanilang nakatakdang arraignment habang diringgin ang mga inihain nilang mosyon. LPA ganap ng Bagyong Esther, signal number 1 itinaas sa Batanes. Opisyal nang naging isang ganap na tropical depression ang dating low pressure area na binansagang Bagyong Esther matapos itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Ayon sa huling ulat ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 230 kilometro north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 45 km per hour at pagbugsong umaabot sa 55 km per hour. Dahil dito, agad na itinaas ng ahensya ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Batanes upang bigyan ng babala ang mga residente
diskarte laban sa banta ng malalakas na hangin at posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Bagamat hindi inaasahang tatama sa kalupaan at mabilis ding lalabas ng PAR bukas ng umaga patungong Taiwan, pinalalakas naman ni Bagyong Esther ang hanging habagat na siyang magdadala ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Nagbabala ang Pag-asa na makararanas ng paminsang-minsang malalakas na ulan ang Ilocos Region habang kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat naman ang mararanasan sa Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pinayuhan din ng mga otoridad ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon dahil sa mapanganib at matataas na alon. Senator Tulfo, ipapatawag ang mga witness sa Cayetano-led forum sa Blue Ribbon hearing. Ayon sa senador, iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga witness na dumalo sa forum na pinangungunahan ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ayon kay Tulfo, itinakda sa Lunes ang opisyal na hearing upang masiguro ang maayos na pagdinig. Sinabi rin niya na hindi papayagan ang surprise witnesses sa susunod na hearing at dapat ay maipaalam muna sa lahat ng committee members ang listahan ng mga resource person. Babala pa ni Tulfo, maaaring maharap sa contempt ang mga witness na hindi sisipot sa pagdinig ng walang sapat na dahilan. Posible rin umanong magsagawa ng pangalawang hearing ang Blue Ribbon Committee bago matapos ang Hunyo upang mapakinggan ang iba pang resource persons. Senator Robin Padilla at DILG Chief John Vic Remulla nagkatulakan di umano sa pasilyo ng Senado. Nagkatensyon at nagkatulakan di umano sina Senator Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla sa pasilyo ng Senate Session Hall kahapon ika-4 ng Hunyo. Naganap ang gitgita nang pumunta di umano si Senator Padilla kasama si Senator Pia Cayetano at ang mga testigo mula sa Philippine Marines. Bit-bit ang mga maleta na naglalaman umano ng pera mula sa flood control kickback scandal. Naharangan daw ni Secretary Remulla ang pinto na nagresulta sa siksikan ng magkabilang kampo. Depensa rin ni Secretary Remulla, nagtungo lamang siya sa Senado upang makipagpulong kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Palabas na umano siya nang maipit sa dagsa ng tao at media. Nilinaw naman ni Senator Padilla na walang personalan ang nangyari. Bunsod sa insidente, kinwestiyon naman ni Senator Amy Marcos ang presensya ng kalihim sa Senado habang patuloy naman ang girian sa liderato ng kapulungan sa pagitan ng paksyon ni Cayetano at Gatchalian. Senator Robin Padilla at DILG Chief John Vic Remulla nagkatulakan di umano sa pasilyo ng Senado. Nagkatensyon at nagkatulakan di umano sina Senator Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla sa pasilyo ng Senate Session Hall kahapon ika-4 ng Hunyo. Naganap ang gitgita nang pumunta di umano si Senator Padilla kasama si Senator Pia Cayetano at ang mga testigo mula sa Philippine Marines. Bit-bit ang mga maleta na naglalaman umano ng pera mula sa flood control kickback scandal. Naharangan daw ni Secretary Remulla ang pinto na nagresulta sa siksikan ng magkabilang kampo. Depensa rin ni Secretary Remulla, nagtungo lamang siya sa Senado upang makipagpulong kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Palabas na umano siya nang maipit sa dagsa ng tao at media. Nilinaw naman ni Senator Padilla na walang personalan ang nangyari. Bunsod sa insidente, kinwestiyon naman ni Senator Amy Marcos ang presensya ng kalihim sa Senado habang patuloy naman ang girian sa liderato ng kapulungan sa pagitan ng paksyon ni Cayetano at Gatchalian. At iyan po ang mga nangungunang headline para sa araw na ito. Huwag po ninyong kalilimutang i-like at i-follow ang One Pilipinas sa TikTok, Facebook at Spotify. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara Villas, nag-uulat para sa nagkakaisang Pilipinas.